Nanindigan si Camsur Governor Luigi Villafuerte, partner ng aktres na si Yassi Pressman, na fake news ang mga kumakalat na balitang habang binabagyo ang kanilang nasasakupan ay kasalukuyan naman umano silang nagbabakasyon ng pamilya nila sa Siargao dahil sa mga larawan na naglalabasan sa social media. Una nang naglabas ng statement ang ama ni Luigi na si Congressman El Rey Villafuerte na kung saan sinabi nitong ang kanilang kalaban umano sa politika ang gustong sirain sila. Ayon kay El Rey Villafuerte, ngayong panahon ng kalamidad dapat lahat nagtutulungan at nagkakaisa. Kaya lang ang mga desperado, mga sinungaling at mga namin na mga kalaban nagpapalabas ng fake news sa kanilang mga fake accounts na ako daw at si Governor Luigi ay nasa Siargao ngayon habang ang ating mga kababayan ay naghihirap sa baha. Kasinungalingan at hindi totoo ito dahil alam na mga taga-Camsur na puro panira at daldal lang ang aming kalaban at walang natutulong kaya gusto lang nilang gumawa ng fake news para siraan kami. Yang picture na kinakalat nila ngayon daw o kahapon, nasa Siargao kami kasama ang mga SK sa iba't ibang bayan ng Camsur. Yang photo in Siargao posted kahapon or today was taken Saturday. At lahat ng SK nakabalik na ng Camsur Monday bago pa nagbagyo. Lumang style na yang gawa nyo mga hindi nyo kayang lokohin mga tao. Ilang eleksyon nyo na yang ginagawa para siraan kami. Alam ng tao ang totoo, mas alam ng tao ang fake news. Tingnan nyo na lang mga post ng kalaban namin sa politika. Puro post na mga problema sa baha, problema sa lugar, nanghihingi pa ng mga donasyon na pera. Ikumpara nyo sa mga post ni Governor Luigi at Congressman Vigs Villafuerte. Puro aksyon at solusyon sa problema. Ang problema, rescue teams. Kami nagpapadala ng rescue teams. Problema sa relief, kami tuloy-tuloy ang relief. Kulang rubber boats, ako mismo at aming pamilya nag-ambag kami mismo bumili ng mga rubber boats. Nagtatawag kami sa mga national agencies and department secretaries, international agencies, mga kaibigan na senator para humingi ng tulong. Pero hindi naman kami lang ang nagbibigay tulong at solusyon. Dapat tumulong din ang mga mayors at barangay officials na meron din sila mga pondo, lalo na mga calamity fund, para kontrahen ang mga fake news at panira. Ngayong araw, tuloy-tuloy post ko ng mga updates para malaman ng mga tao walang hinto naming mga gawa at aksyon. Kung pwede lang, every 5 minutes mag-post kaming updates dahil tuloy-tuloy rescue at relief operations namin. Pero mas gusto namin mas maghanap ng solusyon kaysa mag-post, pero ginawa ko to para mapatunayan na mga sinungaling talaga at mga desperado ng aming kalaban sa politika. Sa mga sinungaling at tumulong na lang kayo. Tigilan nyo na mga paninira nyo, mga paepal nyo sa FB dahil yang gawa nyo may karma at balik sa inyo yan. Matapos nito ay sa social media naman ni Governor Luigi Villafuerte. Nagpakita ito ng kanilang schedule ng flight upang patunayan na mali ang impormasyon na pinapakalat ng mga umano'y kalaban nila sa politika. I would like to address the malicious rumor being peddled against me and my family. We started our tourism benchmarking with Camsur SK officials in Siargao on Saturday, October 19. We are already back from Siargao on Monday, October 21. Contrary to what is being said that yesterday we were in Siargao and got stuck there, this is fake news. Since Monday, we have been conducting evacuation, rescue missions, and relief operations. We will make sure to reach out to more areas affected by heavy flooding the moment the water subsides enough for our rescuers' safety as well. Now, more than ever, everyone should focus on relief and recovery for Camsur, Bicol region, and the rest of the country affected by Typhoon Christine. Here is my boarding pass for proof. This settles the issue. Thank you and God bless us all.
Public official ka and ang nakukuha mong sahod galing yan sa mga taxpayers. Kaya we demand your responsibility and visibility. So sana sa oras na kailangan ka ng mga tao mo, visible ka po or may way ka how to be there a situation. Kapag ganitong may papalapit na typhoon, dapat may disaster management preparation ka. Though we appreciate your help and extension of your assistance through your manpower, kahit di ka namin makita. Boarding pass is not a proof that your flight back to Manila was successful, though it just means na nag-online check-in ka at nag-download ng boarding pass. You always give your best in public service awards is not enough to show our heartfelt thank you. God bless and please continue to love and support to all the Bicolanos. Stay safe. Thank you, Go, for the sacrifice you made for our mother country. You are the true definition of a true leader that showcases the talent of a warrior with angelic face. Be brave and make the universe proud more because of your existence. Every step and breath you made create paradise for us. Nasaan naman po yung resibo ng biyahe mula Manila patungong Naga? Pasado 3:00 na ng hapon nang lumapag yung eroplano galing Siargao. Hanggang tanghali lang mga commercial na bumelo patungong Naga. At malamang kanselado na ang mga ito noong ika-22. Kung pribadong eroplano o helicopter ang ginamit, nasa ng resibo ng biyaheng ito. Kung biyahe sa lupa naman, mga 10 hours ang pinakamabilis mula sa paliparan pauwi sa Naga. Kung gayon, ang pinakamaagang pagdating ninyo ay 2:00 ng madaling araw. Nasaan ang resibo ng pagkilos mula sa oras na iyon hanggang tanghali ng October 22 kung kailan nagsimula ng magkaroon ng mga ulat ng pagbaha? Ang pinakamagandang proof should have been your preparedness for the typhoon and no casualties sana. Kahit picture na lang na nakapreposition na ang relief na may evacuations na before nangyari. Huwag ka na magpaliwanag, umayos ka na lang. Nasaan na daw yung budget sa floods control dyan? Palit-palitan na lang kayo sa pwesto, may budget na pala hindi inatupag. So it means October 21 nasa Manila pa kayo. So kailan nga po kayo nasa Bicol? Upon checking, yung arrival time ng flight nyo is 3:13 PM. Nag-plane ba kayo ulit pa Bicol? What date? Or nag-land trip?